Magandang araw mga kababayan. Magandang araw mga kababayan. Nag-uulat ako tungkol sa estado ng ekonomiyang Pilipinas. Ngayon tayo ay nasa kalagitnaan ng 2026 matapos ang isang panahon ng promising na pagbangon sa bansang Pilipinas. Umaharap ngayon sa tinatawag ng maraming analyst na paglago sa ilalim ng pagkukob dahil sa pagbagal ng paglago sa unang quarter. 2.8% lamang ang titignan natin kung ano ang tatlong critical na salik na kasalukuyang humuhubog sa ating financial landscape. Ang pandaigdigang krisis sa enerhiya at geopolitika. Una at higit sa lahat ay ang epekto ng patuloy na tunggalian sa Middle East. Ang idinulot nitong biglaang pataas sa presyo ng langis sa daigdig ay kumalat at nakaapekto sa ating mga lokal na pamilihan. Ito ang naging pangunahing mitsa ng hindi masupil na inflasyon na nagpataas sa gastos ng transportasyon at presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil tayo ay isang bansang labis umaasa sa naangkat na enerhiya, ang mga panlabas na paggigipit na ito ay naglimita sa mga opsyong patakaran ng ating sentral na bangko at nagpabigat sa bulsa ng mga ordinaryong sambayanang Pilipino na siyang nanatiling pundasyon ng ating ekonomiyang nakabatay sa pagkonsumo. Pangalawang salik ay panloob, isang ekilibryo na naghihintay at nagmamasid na dulot ng kawalan ng katiyakan sa pamamahala kasunod ng mga kontrobersyang nakapalibot sa paggastos sa pampublikong infrastruktura at mga ulat ng maling pamamahala sa proyekto. Ang pamumuhunan ng kapital ng gobyerno ay matinding bumaba. Ang pag-urong na ito ay lumikha ng vacuum sa sektor at konstruksyon na karaniwang nagsisilbing pangunahing tagapagpadami ng mga lokal na trabaho at pang-ekonomiya. Ang mga namumuhunan at kumpanya ay kasalukuyang nag-aalangan, naghihintay ng mas malinaw at regulasyon at mas maasahang pamantayan institusyonal bago magdaan ng bagong matagalang kapital. Kahinaan sa struktural at ang transition. Sa huli, kinakaharap natin ang isang struktural na hamon. Ang ating ekonomiya ay matagal nang maasa sa sektor ng IT, BPM bilang makina ng paglago. Gayunpaman, ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI ay kasalukuyan ng nanggugulo sa larangan ng outsourcing. Kapag pinagsama mo ito sa pag-asa sa mga serbisyong mababa ang produktibidad at sa pangangailangan para sa mas mahusay na pamuhunan ng yaman tao, magiging malinaw na hindi na tayo maaaring umasa sa mga lumang modelo. Upang makabalik sa tamang landas, pinapahayag ng mga eksperto na ang Pilipinas ay dapat lumipat patungo sa mas mataas na produktibidad, mas mahusay na pagsasama sa sistemang pinansyal, at mas malalim na pamuhunan sa edukasyon upang matiyak na ang ating paglago ay hindi lamang basta nabubuhay, kundi tunay na umuusbong.